This is our dinner. Sinigang. I had sinigang today. The spare ribs. Anyway, inintay ko lang yung husband ko and then kakain kami for dinner and then magwo-walk kami dito sa park para makalabas naman ng kahit na konti. So, intay-intay lang and then punta na kami sa park para may magawa kaming dalawa makapag-exercise ng konti. Hello everyone, welcome to my vlog. This is our vlog, my life after I lost my only child. Ito yung, we're in Lorton right now. We used to live here. Ito yung bago nilang park dito. Maliit lang pero maganda siya. Yan kaya dito kami ngayon. Medyo malamig pa but it's okay kasi spring na namin pero still malamig pa rin. Okay, hello guys, it's me again. Diyan kami minsan dito kami nagbe-breakfast dito. Yan. Andito pa yung anak ko nung ginawa ito pero hindi siya nakapaglaro dito. So anyway, maganda rito ngayon kasi tingnan nyo. Ayan siya. Maraming mga bushes. Ito yung neighborhood namin before during early 2000. Yeah, until 2013 dito kami tumira actually. And then we went to Occoquan. Ayan. Oh, look at that. Ang ganda, diba? Ang laki, Yan. Medyo malamig kaya nakakover yung ear ko kasi pumapasok yung lamig sa ear ko. Tapos itong kamay ko pa masakit. But it's okay. Hindi natin kailangang intindihin yung mga sakit-sakit na yan. At talagang normal na yan sa mga 60 years old. Anyway, sige. Pinakita ko lang sa inyo yung place na maganda siya. Masarap dito mag-picnic. Siguro sa weekend pag maganda yung weather, breakfast kami dito. Hello guys, welcome to my vlog. This is our vlog, my life after I lost my only child, my dearest Ray. Andito kami ngayon sa Maryland. The weather is kinda not cooperating. Nag-shower siya ng konti. I mean, slight rain lang. Di naman malakas na na ulan. So anyway, birthday kasi ng mother-in-law ko today. Today is March 16. So gustong bumisita ng husband ko, of course. Kaya pumunta kami. Hindi sana ako sasama kasi I have a very bad cold right now. And alam nyo, may sakit na naman ako. Ganun talaga siguro pag hindi na tayo bata. Lagi ka na lang may sakit. So, I have a very bad cold. May body ache ako, headache, may sore throat. So, okay naman. I can handle it. Kaya lang, dapat meron kaming gathering yesterday with the family to celebrate their mom's birthday. I mean, it's not a birthday, it's anniversary. I'm so sorry. Hindi ako makapag-host because of this condition. Talagang masama yung katawan ko. So, siguro yung weather namin dahil biglang lumalamig. Anyway, like I said, andito kami ngayon sa may simbahan. Dito kasi nakalibing yung mother-in-law ko. So, alam mo naman tayong mga Pilipino, we honor everything, especially yung mga loved ones natin. We're still doing the same thing and we respect, kahit wala na yung mga magulang natin. Yan ang kita namin sa anak ko while she was growing up na akala namin ma-adapt niya pag mga matatanda na kami at mawala na kami sa mundo. But hindi naman ganun yung nangyari. Nauna naman siya kaya parang
ginagawa na rin namin kahit wala na siya. Kasi that's how we are Filipino culture, na we respect our parents at saka ating mga family members, na kahit wala na sila, we still remember them. Mas lalo na sa anak ko. So, mas mahirap pag anak mo yung nawala. Kaya, ganito pa rin, ginagawa pa rin namin kahit wala na siya, dahil this is our chance para, you know, kasi pag wala na kami, wala naman ang gagawa to sa amin. But, you know, we'll see yung mga kamag-anak. So, hopefully, pero mahirap nang mag-expect. So, okay, like I said, dito kami ngayon. Yan yung asawa ko. Tingnan mo siya. Alam niya, mahirap ang mawalan ka ng anak talaga. Kasi, dun mo nararamdaman being parent. Kasi, tinan mo kung gaano siya ka-emotional ngayon sa parent niya. Iba talaga yung anak eh. Pag anak na ang nawala, you will remember everything kasi parent ka rin. So, mararamdaman mo yan. Yung mga taong wala pang mga anak, hindi nila maintindihan kung gaano kahirap sa magulang ang mawalan ka ng anak. Lalo na pag-iisa lang anak mo, para bang you stuck, you know. At saka, ma-appreciate mo yung mga parent mo pag wala na sila, pag something happened to you, to your kids. Kasi mararamdaman mo sila, mararamdaman mo yung feeling ng before, how they deal with their kids too. So, but ganun talaga ang buhay. Ano lang yan, parang yung cycle lang yan ang buhay. Tingnan nyo naman ang buhay namin dito sa Amerika. Napaka-sad. Napaka-sad din ang paligid. But hindi ko naman nilalahat kasi kami lang naman siguro, dahil very sad ang buhay namin. So anyway, eto, andito ako ngayon sa, lumabas ako pero may umaambon eh. So nagtalokbong na lang ako ng yung hood ko. Ayan. Yan yung simbahan namin. My daughter used to go to the church. So memories na lang lahat. Anyway, hanggang dito na lang muna. Pasensya na kayo sa video ko. Konti-konti lang ang kuha ko kasi I'm not feeling well. Pero hopefully I get better. So, like I said, thank you so much for all my subscriber. At sana mag-iingat kayo lagi. And hope to see you again next time. Okay? Thank you. Bye!